us to be ready and be prepared to lift our hearts and open our minds in worship. And this time po, anyaan ko po na lahat tayo po ay tumayo at magkaroon po muna tayo ng individual and silent prayer. And pagtapos na po kayo sa inyong prayer ay maaari na po kayong bumalik sa inyong kinaupuan. May I ask everyone to please stand for the reading of the scripture? From the book of Psalm, chapter 51, verses 1 to 10. To the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone in Bathsheba. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me truly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Praise the Lord for the reading of the scripture. And may now all please be seated. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Ama kong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na banal, matuwid na Diyos. Kami ay nagpapakumbaba at pit sa inyo na muli ang araw na to ay tinakda nyo. Hindi lang ang iyong mga anak ay sumamba, but also para magpakumbaba at lumapit sa iyong trono, Panginoon. Panginoon, anumang Panginoon na magiging
sakop sa aming laman. Patawarin niyo rin po kami sa mga pagkakasala, Lord, na nagawa namin sa aming kapatiran, Panginoon. There are times, Lord, na hindi namin napapakita ang pagmamahal sa aming kapatiran, pagpapahalagahan sa bawat isa, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami. Patawarin niyo rin po kami sa mga pagkakataong, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming paglilingkod, Panginoon, ay nanlalamig. Patawarin niyo rin po kami sa mga pagkakataon. Ang iyong salita ay nagiging hindi namin sinusunod at nagiging ito'y kaalaman lang at hindi namin ina-apply sa aming buhay. Panginoon, patawarin niyo kami sa bawat kasalanan na hindi namin alam na nagagawa na namin sa inyo. Patawarin niyo kami na sa pagkakataon, Panginoon, tiyatawag ka namin, Panginoon, ba't hindi namin kayo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. O Lord, forgive us for every sin we have done to you, Lord. For you are holy God and just God, Panginoon. But you are the God who promised to us that if we confess our sin, you are faithful and just, Lord, na magpapatawad sa aming mga kasalanan. Kung gaano man kalayo ang silangan sa kaluran, Panginoon, ganun kahigit, Panginoon, ang kaya niyong patawarin sa aming kasalanan. Panginoon, patawarin niyo kami at linisin sa iyong harapan. At kailan po ang may taas, kailan po malahati, Panginoon, sa aming pagsamba at sa aming pagpuri sa iyong kataas-taasang pangalan. Tulungan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ay tulungan niyo kami sumamba sa inyo sa Espiritu at totohanan. Dahil ito lang ang kaluguran sa iyong harapan, Panginoon. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Please remain standing. And let's take this time to lift our hearts and voices in worship. God alone is sovereign, faithful, and true. His greatness surpasses till the end of time. Let us sing, You Are God Alone. Sing. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give. You are your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give. By your plan, that's just the way it is. You are God alone, from
before time began. You are on the throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on the throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose reigns and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on the throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on the throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're God, you are always the unchangeable. The unshakable, and unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on the throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on the throne. You are God alone. Sing, you are God alone now. You are God alone. From before time began, you are on the throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, and unstoppable. That's what you are. As we sing this singing, let us express our utmost devotion to Jesus Christ. As we ought to taste and see the inexplicable depths of His compassion. Sing. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant. They'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemy.
the Son of God, surrounds his saints. He will deliver them. He will deliver them. Magnify the Lord, O people of the church. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. And come exalt his name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is he who hides in him. Oh, fear the Lord, all you saints. He'll give you everything. He'll give you everything. Magnify the Lord. And magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Exalt your name on high. Come exalt his name forever. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May your incense rise. Let us bless the Lord every day and night. May your ending praise. May your incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May your incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May your incense rise. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. He'll give you everything. He'll give you everything. Palakpakan po natin ang Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong compassion and mercy, Panginoon. Pangwalang hanggan, Panginoon. Panginoon, narito kami ngayon, Panginoon, upang sambahin ka. Purihin at manalangin sa inyo, Panginoon. Dahil ang araw na ito, Panginoon, ay nakalaan para lamang sa inyo, Panginoon. And you deserve, Lord God, the most utmost devotion, Panginoon, na galing sa aming puso, Panginoon. Lord, may you receive ang aming mga handang mga awit, Panginoon, para lamang sa inyo. Kayo po, naway po ay
Appreciate ng Panginoon ng inyong kadakilaan, Panginoon. Ngayon sa aming pagpapatuloy ngayon, sa aming pagsamba, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin. Buksan na aming mga puso, Panginoon, sa mensahe ng mga kanta, Panginoon, na aming inaawit. At sa mensahe niyo, Panginoon, ay pawabatid ng aming tagapagsalita ngayong araw na ito. Panginoon, ito lamang po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maari na po tayo. May I ask everyone to please stand for the reading of the scripture. From the book of Psalm, chapter 103, verses 1 to 10. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, but punished us according to our iniquities. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now all please be seated. Tayo po'y patuloy sumamba sa Panginoon sa pamagitan ng pagpapasalamat sa oras na ito. Manalangin po tayo. Ama kong Diyos, kami ay nagpupuri, dinadakila ang iyong kataas-taasang pangalan sa bawat kasagutan, sa bawat tagumpay at naranasan namin, Panginoon, ang mapagpapala ay ito'y nagmula sa inyo. Higit kang itaas dapat at higit ka naming dapat pasalamatan dahil ang lahat ng naranasan na ito, Panginoon, ay nag-ugat ito. 2,000 taon na, Panginoon, na ibinigay nyo ang iyong kaisang-isang anak para sa kabayaran ng aming kasalanan at ang aming Panginoong Hesukristo ay binigay ang kanyang sarili sa kamatayan para lang magkaroon kami ng kaligtasan at maranasan namin ang mga pagpapalang itong naranasan namin. Salamat, Panginoon, sa bawat tagumpay at bawat pagpapalang ito na naranasan namin. Na sa bawat araw, Panginoon, ay bago ito dahil dakila kayong Diyos sa tapat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu na hindi nyo kami pinabayaan, iniwan na parang isang bata, Lord, na walang magulang. At ito'y sinelyo sa amin para ipakita, Panginoon, ay pag-aari nyo kami at kami ay iyong mga anak. At ngayon, nagagabay at nagbibigay ng kalakasan sa amin sa bawat pagsubok ng buhay na ito. Nagpapasalamat kami sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan, Panginoon. Dahil lalo namin dito nakikita, Panginoon, kung gaano kayong kadakilang Diyos, katapat na Diyos sa iyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sa bawat pagpapakaloob ng aming lahat ng aming mga pangailangan. Mula sa aming kakainin, mula sa aming mga anak buhay, Panginoon, salamat. Tunay nga, Panginoon, that you are our Jehovah Jireh. That your children, Lord, ay hindi mamamalimos ng kanyang kakainin. But kayo ang aming Diyos na ipagkakaloob ang lahat ng mga pangailangan ng iyong mga anak. Kaya salamat po, Panginoon, na tunay ka naming Ama, na patuloy na
na kumakalinga sa amin, Panginoon. Aming kanlungan sa bawat pagsubok, Panginoon. Aming mga sandalan sa gitna ng aming kalungkutan. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang itong naranasan namin. Salamat din, Panginoon, na hindi lang kayo nagbibigay ng aming mga pangailangan, but ganoon din kayo ang aming Diyos, nag-iingat at nagbibigay ng magandang kalusugan at kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Sa gitna ng mainit na panahon, Panginoon, nagpapasalamat kami. Sustain niyo ang aming kalusugan. Sa gitna man nagkakasakit man kami, kayo rin po aming Diyos, nagbibigay ng kagalingan, Panginoon. You are our Jehovah Rapha. That you are our great healer. O Lord, you are Almighty God, Panginoon, nagbibigay ng kagalingan sa mga bagay na imposible na, Panginoon. O Lord, truly Lord, walang mahirap sa inyo. Lahat ay posible sa inyo. Nagpapasalamat din po kami kung paano niyo sustain ang aming simbahan sa lahat ng mga pangailangan po namin at sa bawat ministeryo na napagtagumpayan namin, Lord, sa nagdaang Abril, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa aming pag-alala ng iyong 7 last word, Panginoon. Salamat sa mga lesson, salamat sa mga pagtuturo ulit sa amin, ang pagkitraining, Panginoon, sa paano ibahaga ang iyong banal na salita, Panginoon, ang iyong mabuting balita sa mga tao, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa fellowship ng kasama ang aming mga kapatiran sa kabukas sa Fairview, Panginoon, sa aming Family Day, at sa aming tagumpay ng aming sunrise service, Lord. All these things, Lord, na aming nalagpasan, ay dahil ito sa iyong biyaya at sa iyong sustain ng iyong gawain, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa bawat estudyante, Lord, na nagtapos sa taon na ito. Sa mga nagbubimap, sa nakalagpas ng panibagong taon, Lord. Lord, lahat ng ito ay dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Kung paano yung sustain ang pag-aaral ng mga estudyante, karunungan sa gitna ng mga bagay na hindi nila maunawaan, Panginoon. Sa hirap ng pag-aaral, Panginoon. Panginoon, ang lahat ay sinustain yung lahat ng bagay at ngayon ay binigyan sila ng pagpapala sa bawat awards, sa bawat graduate ngayon sa taon na to. O Lord, salamat po, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga guro na ginamit niyo, Panginoon, sa mga estudyante na to. Salamat din, Panginoon, sa bawat guro na tumatayo sa aming simbahan. Salamat din, Panginoon, na patuloy yung pinagkakalooban ng aming simbahan na marami pang gagawa, Panginoon, na gagamit nyo para ituro at equip kami, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, kung paano nyo kami binabago, Panginoon. Despite, Lord, na may mga bagay na may mga pangit pa, Lord, na ugali kami. But I know, Lord, your words is only be true, Lord, na hindi pa kayo tapos sa aming buhay. At alam namin na tutuparin niyo ang iyong mga pangako, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mabuting balita sa mga tao, Lord, na hindi nakakilala sa inyo. Salamat po sa lahat-lahat ng ito. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat sa aming bansa, sa gitna ng mga nangyari ngayon, Lord, sa pagputok ng mga bulkan o sa mga aksidente o sa mga kaguluhan, Lord, sa aming gobyerno, Lord, salamat din, Panginoon. Naalam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay nasa iyong kamay, Panginoon. Hindi ito lingid sa inyo. You are our truly a sovereign God who controls everything, Panginoon. Kaya, Lord, purihin kayo, Panginoon. You are Almighty God who is worthy of our praises and thanksgiving, Lord, sa umagang ito. Kaya lahat ng ito ay binabalik namin ang papuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus, ang Diyos aming tagapagligtas. Amen and Amen. Okay, sa pagkakataon pong ito ay sapagkat wala po ang ating kapatiran na maghahandog ng kanyang awit para sa Panginoon, we as a church will sing for the Lord. No? And at this time po, ang ating pong kakantahin ay Praise Him, Praise Him. Let us all please stand up, please. And calling my fellow music to join me in singing.
Okay, for sure, alam niyo naman po yung kanta, di ba? Praise Him, no? This is a hymnal song, so I guess we as a church, masyado tayong overwhelmed sa mga bagong kanta in this modern generation, no? But let us not forget the origin of the hymnals kasi yung message nito is mas malapit sa scriptures, okay? And let us sing, praise Him, praise Him. Sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh Lord, this wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor, give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arm He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Last. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with the saddest ring. Jesus, Savior, reigning forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Maaari na po tayong umupo. Please stand for the reading of the scripture. From the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 1 to 9. Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments, which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you, to that they shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way,
when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, but they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now all please be seated. Good morning. For the second time for this, last Sunday pala nung nakaraan. So, first Sunday pala ito ngayon ng May. So, I praise and thank the Lord na buhay na mano ako sa buwan na ito ng May sa pag-speak po dito. So, this time ay dadako po tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. And as to follow the line of that theme for this month regarding loving God in our family. So, one of the passages na nagagamit po natin ngayon sa ating Sunday school ay yung passage coming from the book of Deuteronomy at particularly dito po sa chapter 6 beginning from verse 4 to 9. So ang covered po ng ating pag-aaralan sa umagang ito sa ating mensahe ay mula po sa verse 4 hanggang verse 9. Although yung ating pong scripture reading ay sinimulan po doon sa verse 1 hanggang verse 9. But then in our message this morning, yung ating pong pag-aaralan ay mula po sa chapter o sa verse 4 hanggang verse 9. So yung passage po na ito ay napakahalaga po dahil ito yung tinatawag na mga Hebrew o ng Israel na Shema. So yung word po na, yung Hebrew word po na Shema is simply means hear or listen. Gaya po ng nabanggit dyan sa ating text na sabi dyan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So in the book of Matthew, a Jewish leader came to Jesus trying to trick him. He asked, Rabbi, which is the great commandment in the law? Jesus replied, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. At yan po ay mababasa natin doon sa Matthew chapter 22 verses 36 to 37. So the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 22 verses 36 to 37 is quoting from Deuteronomy chapter 6 verse 5. So this passage right here sums up all the law and the prophets. And in this law also, God started the command to the family. Sinimulan niya po ang utos para po sa pamilya, in particularly dito po sa passage na ito. Ang utos na ito ay patungkol po sa mga magulang na kung papaano nila gagabayan ang kanilang anak. At ito po ay sa magitan ng parenting in a godly way. Parenting in a godly way. So it is very important reminder for us this morning. Dahil sa panahon po natin ngayon, yes, many family, lalo na po doon sa mga parents, ay kanila pong sinisikap na kanila pong magabayan ang kanilang mga anak. But then, what kind of influence they are imparting to their children? The influence also of the world. Gaya na lamang po ng talagang pati mga Kristiyano ay yung mga influence ng mga celebrities. Di ba? Ng mga artista. So kung papaano po sila
post ng mga quotation sa social media at kung paano po sila nagbibigay ng kanilang motivational speech gaya po ng ng TikTok. So yun po yung ina-apply minsan ng ibang mga mananampalatayang pamilya. But then this morning, the reminder of the message of God for us is about parenting in a godly way. Parenting in a godly way. Bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay sandali munang lumapit sa Diyos upang humingi ng gabay sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa ibinigay mo po sa amin na tema ng aming pong mga pag-aaral mula sa aming Sunday School at ganun din po sa aming mga pulpit supplies in our worship service, Panginoon. Indeed, O Lord, this kind of reminders is so timely, Panginoon. Kailangan po ito ng mga iglesia sa panahon na ito, Panginoon. And we pray that you may continue to guide us through the leading of the Holy Spirit, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, ng puso na mayroong kapakumbabaan, na makinig, Panginoon, at tanggapin ang mensahe ng iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, may kahandaan, O Diyos, na ito ay sundin at isabuhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang oras na ito, kayo nawa ang tunay naming tiyan, at pagpalain mo nawa ang bawat isa. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Now, in parenting in a godly way, in this passage, we have 3 questions that to serve as guide sa mga magulang o sa mga namumuno sa loob ng sambahayan. So yung una pong question to guide the parents on how to raise their children or to parent their children in a godly way. The question, who we teach? Who we teach? Gaya po ng binanggit dyan sa Deuteronomy chapter 6, verse 7, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So kung atin pa pong itutuloy ang pagbasa, doon din po sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, and Deuteronomy chapter 11 verse 19, ganito din po ang inuulit-ulit na ipinaalala o ibinigay na kautusan ng Diyos sa Israel. Ganon din po sa bawat mananampalataya, lalo na po sa mga namumuno sa sambahayan, gaya po ng mga magulang. But then the question here, why teach children? So particularly, the one that God commanded Israel to teach them ay yung mga anak. Bakit po? Because during this time, this audience are the second generation of Israelites na lumabas mula sa Egypt. And since they are second generation, nandun po yung necessity to remind them kung paano po sila inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt. At kung ano ang layunin ng Diyos kung bakit sila pinalaya mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. And that is to worship God, upang sambahin ang Diyos, upang paglingkuran ang Diyos.
So why teach children? So unang reason, because that is where training and discipleship begins. Because that is where training in discipleship begins. So kung ating po mapapansin, tayo po ay tumalon doon sa verse 7 at nilagpasan po muna natin ang verse 4. Sapagkat dito unawain natin na kinakailangan pong pasimulan ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata. Kung atin pong i-connect sa context ng passage po na ito, yung mga pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay mga matatanda. At sa kanilang pagiging adult, naroon po yung pagkatanim sa kanila ng kultura ng mga katuruan doon sa Ehipto. So they are the ones na napakahirap po kay Moses upang ayusin, ituwid ang kanila pong mga kaisipan. And so, dito makita po natin ang focus ng pagtuturo doon sa mga bata because that is where training in discipleship begins. So gaya po ng binanggit sa Proverbs chapter 22 verse 6, nasabi po ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So that's not the natural thing that happens to a person kapag siya po ay bata pa lamang na tinaniman ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sa kanya pong paglaki ay hindi niya po ito makakalimutan. Then secondly, why teach children? Second reason, because children are a sponge. Now, para maintindihan po natin kung bakit nabanggit natin that the children are a sponge, doon po sa book ni Connor Alford na may pamagat na Honor Your Father and Mother. Sabi po ni Connor Alford, children will soak up much of what they hear from others. Ibig sabihin, napaka-receptive po kasi ng mga bata. They listen when you don't even realize it. And echo thing you didn't even know they heard. You might not even know you said them. So ganun po ang mga bata na kahit hindi natin minsan napansin kung ano yung sinabi natin, pero sila ay kanila pong na-absorb, kanila pong na-pick up, and they even say it to others. Kanila din pong kinukwento, gaya po ng isang kwento sa isang batang estudyante, nung sila po ay nasa klase, yung teacher nila ay sabi sa kanila, magbigay kayo ng pangalan ng inyong alagang hayop sa inyong bahay. So may isang batang sumagot na sabi niya, Ma'am, ako po, magbibigay ako ng pangalan ng alagang hayop namin sa bahay. Sabi ng teacher, sige, ano ang pangalan? Berting. Bakit Berting? Parang napakalayo sa pangalan ng mga hayop. Kasi po, pangalan yun ng tatay ko. Sabi ng teacher niya, bakit pangalan ng tatay mo ang binigay mo? Kasi po, tuwing mag-aaway ang nanay ko at tatay ko, sabi ng nanay ko sa tatay ko, hayop ka! Hayop ka! Yan. So, yan po yung example, yung pagiging receptive ng mga kabataan. Dumatatak po sa kanilang isipan, ano man po ang kanilang nakikita at naririnig, lalo na po mula sa mga matatanda. That's why God commanded Israel to teach the children about
the works of God for Israel. Yan po ang focus ng utos ng Diyos sa pagtuturo ng kanyang mga kautusan, ng kanyang mga salita. So why teach children? Because children are response, gaya po ng sinabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So parents, it is very important that when you teach to your children, teach the Word of God, not the things of the world o yung worldly things. Dapat po yung salita ng Diyos. Alam po ba natin kung bakit nagkakaroon ng malaking problema ang mga churches ngayon pagdating po sa pagtuturo ng salita ng Diyos, gaya po sa Sunday School, gaya po sa paghatid ng mensahe ng salita ng Diyos. In the New Testament, in the early church, even the men are able to teach the Word of God. Bakit po? Dahil nandun yung kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos diligently. And they passed it to their children. But now, sa panahon po natin ngayon, ano po ang karaniwang tumatayo upang magturo? Kung hindi, kung walang pastor, halos walang maasahang magturo. Why many men and adults nowadays na hindi po natin nakikitang tumatayo upang magturo ng salita ng Diyos? And lalo na po sa loob ng tahanan, sa loob po ng tahanan. While beginning from the Old Testament, in our passage, God commanded the leaders of the household, lalo na po tumutukoy sa mga ama at maging sa mga magulang, maging sa mga ina o sa mga matatanda sa loob ng sambahayan. So, sino po ang dapat turuan ang mga bata sapagkat sila po ang susunod na henerasyon upang magpatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Then, the second question here na magsisilbi pong guide sa mga parents as they teach their children, as they parent their children in a godly way, not in a worldly way. At ito po yung tanong na, what we teach yan. So ito po yung sinasabi natin. Dapat po ay muli maging malinaw sa atin bilang mga mananampalataya. Ano ba ang ituturo bilang isang Kristiyanong parent? Yun bang mga nakikita sa television? Yun bang nakikita sa social media? Yung mga ipinapalabas sa commercial? Napansin ko, ganun po yung nangyayari sa ibang mga parents, maging sa mga Christian parents. Kung ano ang nakikita sa mainstream media o kaya sa social media, yun ngayon yung kanilang ini-impart sa kanilang mga anak. So kung atin pong aatrasan ang verses 4 to 5 ng Deuteronomy chapter 6,
Ang sabi po rito ng Diyos sa Israel, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." At yung mga kasunod pa po na mga utos na yan ay nabanggit po sa verses 6 to 7. So, the question here, what is the content of our teaching for the children? Yan, parents, it will serve as guide for you as you parent your children in a godly way. So, ano po ang content ng ating ituturo para po sa mga kabataan? Una, gaya po ng mapapansin natin dyan na nabanggit sa verses 4 to 5 ng Deuteronomy chapter 6 o ng ating text, we must teach our children about doctrine. Doctrine! Pastor, medyo hindi yata pang bata yan. Marahil yan po ang isa sa reaction ng iba sa atin sa umaga pong ito. But then, mapansin po natin, as Israel is being commanded here, "Hear, O Israel, Israel, the Lord our God, the Lord is one." And that is doctrine, about the doctrine of God. The more na tuturo sa bata, maipapakilala sa bata kung sino ang Diyos mula sa kanyang mga magulang hanggang sa kanya na kanilang pinaniniwalaan, pinanampalatayanan at pinaglilingkuran, the more na magkakaroon ng tamang paglilingkod, ng tamang pagsamba ang bata bilang anak ng Diyos. And so, wag po tayong malula, wag po tayong magsasabi na napakabigat na ituturo yan. Kasi pagka once na narinig natin yung word na doctrine, ay para lang yan sa mga mag-aaral sa Bible school. Di ba? Yan po ang false mentality ng ibang mga mananampalataya sa loob ng simbahan. But then, ang linaw po ng nabanggit, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Kung maalala po din natin yung binanggit ng ating Panginoon Kristo doon sa John chapter 10 verse 30, "I and the Father are one." I and the Father are one. So many Christians na nagsisimula po sa kanilang pagiging mananampalataya ay nalito po sa binanggit na ito ng Deuteronomy chapter 6, verse 4, na iisa lamang ang Diyos. So kaya kung tayo po mismo na mga adults ay hindi magpakalalim sa salita ng Diyos, sa kaalaman sa salita ng Diyos, ay hindi rin po magiging tama ang ating ipapasa ng mga katotohanan o pagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Yung maling pagkaunawa na inakala ng iba na iisa lamang ang Diyos. Kaya naalala nyo, naging controversial nitong mga nakaraan lang na kilalang preacher na meron siyang radio program at meron din po sa television, si Pastor Ed Lapis, na sabi niya ang Diyos sa Old Testament ay iba at hindi lamang iba kundi masama na Diyos, at yung Diyos sa New Testament ay iba at mabuti na Diyos. So, nakita natin yung danger
yung napaka-panganib. Kapag ka patuloy pong inisip ng isang Kristiyano na pag narinig niya yung salitang doctrine, ay hindi para sa kanya yon. Lalo na hindi para sa mga bata na ituro ang mga doktrina. But you know what? The word doctrine ay yung mas malalim na salita ng simple na salitang English na teachings. So yun lamang po ang kahulugan noon ng doctrine, the teachings of God. Pag sinabi nating doctrine, ang ibig sabihin din po yung teachings. So kaya, baguhin natin yung ating pong pagkaunawa sa pag narinig natin ang salitang doctrine. And so, ito din po ang binabanggit sa mga magulang na yung content ng kanilang ituturo sa mga bata, particularly sa mga Christian parents, to their Christian children, we must teach the children about doctrine. We must teach the children about doctrine. Then, the second content of our teaching for the children, we must teach our children about duty. About duty. So sabi diyan sa verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And then sa verse 7, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by way and when you lie down and when you rise. So we must teach our children about duty. In our context, particularly doon po sa Israel, yung duty niya ito ay napakahalaga po sa kanila na ipaalala sapagkat sariwa pa po sa kanilang isipan, lalo na po sa mga nakakatanda sa kanila, kung anong kabutihan ang ginawa ng Diyos sa Israel sa magitan ng pagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. But then, even though we as church brothers and sisters in the Lord are not Israel, and we are not one of the Israels na kung saan ay inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, our slavery is not coming from Egypt, but coming from sin. Ang ating pong pagkaalipin ay mula po sa pagkaalipin sa kasalanan. At kung papaanong pinalaya ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, tayo naman ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Remember the time na nung wala pa si Kristo sa iyong buhay, merong ibang naging mananampalataya ng mga sugarol. Na kahit naghihirap na sila dahil sa pagkaubos ng pera sa kakasugal, ay patuloy pa rin nagsusugal. Bakit? Sapagkat alipin siya noon ng kasalanan, na kahit pinapahirapan na siya ng kasalanan, ay hindi pa rin umaalis doon at nag-i-enjoy pa rin, na-excite pa rin sa ganung uri ng kasalanan. At marami pa pong mga kasalanan na umalipin sa atin noon at nagpapahirap sa atin noon. But then, the Lord made us free from the slavery of sin. Pinalaya po tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. And so, sabi po sa Israel, because of the goodness of God for Israel, to Israel, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might.
You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Kung ang Israel ay patungkol sa pagpapalaya sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, tayo na mga Kristiyano, ang ituro natin sa mga kabataan ay kung paano tayo pinalaya ni Kristo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At yan po ang Ebanghelyo. Yan po ang salita ng Diyos. But then the question is, ganun ba ang ginagawa natin? Binavalue ba talaga natin yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin by passing those kindness, those goodness of the Lord for us? Kaya sabi po ni Stephen Jones, the world tells children to believe in themselves. Yan na ngayon yung ginagawa ng mundo sa mga kabataan. Maniwala ka sa sarili mo. Don't let anyone hold you back to tell you what to do. Kahit yung mga parents. Kaya ngayon, lumalaban ang mga bata sa mga parents dahil na-impluwensya ng mundo ng mga ganitong mga kaisipan. Be whoever you want. Yan ang sinasabi ng mundo sa mga kabataan ngayon. Do whatever you want. But Scripture says, you are made in God's image and have a responsibility to follow Him. He has told you how to live, and He wants to be in fellowship with you. But this only happens through faith in Christ and then walking in obedience. So, Christian parents, kung ang mga anak ay hindi po ituturo sa kanila ang salita ng Diyos at hindi nila makikilala ang Panginoon at hindi sila magkakaroon ng personal relationship with God through the Lord Jesus Christ, ang kanila pong dadalhin na mga kaisipan ay yung maniniwala sila sa kanilang sarili. Yung wala silang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanilang paligid at maging ng kanilang mga magulang. Gagawin nila ang kanilang gusto, ang kanilang nais, kahit or to the expense of despising God and His Word. Then the third and last question to serve as guide to parents in parenting their children in a godly way, yung question po na how we teach. How we teach. So sabi po sa verse 7 hanggang verse 9, you shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. So, how we teach the children? So una, pansinin po natin dito yung the frequency of teaching. So sabi po dyan sa verse 7, you shall teach them diligently. You shall teach them diligently. That means, mga kapatid sa Panginoon, yung diligent word na ginamit po dyan ay ibig sabihin din po yung palagian. Palagian na pagtuturo ng salita ng Diyos
sa mga kabataan. Napansin ko po sa loob, maging sa loob ng church. Kapag ka nagkaroon ng pag-uusap-usap ang mga membro, many churches today, when you listen to their conversations, what is the topic? Hindi na po tungkol sa Diyos. Tungkol na sa mga trabaho. Tungkol na sa mga personal sa buhay na hindi kasama ang Diyos. Tungkol sa relationship na kung saan yung iba ay outside the faith na uri ng relationship. So yun po yung maririnig mo ng mga kwentuhan. At kapag ka may sumali na spiritual na kapatiran at magpasok ng topic tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Diyos, nagiging corny pa yung isang mananampalataya na yun, yung spiritual na mananampalataya na yun. And I believe that is also happening in this church. So kaya ang tanong sa atin, gaano ba kadalas ang pagbanggit at pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga pag-uusap-usap, particularly sa pamilya? Lalo na sa pamilya po, kahit sa amin, honestly. Kung papansinin ko, pagka nagkakwentuhan tungkol sa trabaho, tungkol sa mga racket, yan, kung paano mabadagdagan yung income, pero hindi naman nagtatides. So, napaka-timely po, napakahalaga na mga reminders. So, how we teach our children? By teaching them frequently about the Word of God. Yung madalas po na pagtuturo. So, pansinin nyo mga magulang, kapag kakausap nyo yung mga anak, di po ba, mas marami pa ang topic tungkol sa kanilang studies, sa kanilang school. Yun doon namang mga sa young professional. Pag nakausap yung mga young professional na mga anak, ano ang topic tungkol sa trabaho ng anak? Ang salita ng Diyos ay napaka-rare na mapag-usapan. But then, ano ba talaga ang disenyo ng Diyos mula pa lamang sa Old Testament, gaya po ng ating text? It is very clear that God Himself commanded the family, especially to the leaders of the household, to teach the Word of God, to teach about Him, His kindness, His goodness, His words, His commands to the children. Secondly, how we teach our children. Pansinin po natin yung the fitted place for teaching. The fitted place for teaching. So sabi po rito, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house. Bagamat nabanggit po dito, nasabi din po dito, and when you walk by the way. Kasi po ang settings ng pagkabanggit nito sa panahon po na ito, sa buhay ng mga Israelita, wala pa po noon sasakyan. Lalo na po sa kanila na lumabas mula sa Egypt patungo sa Promised Land, naglalakad lang po sila. Kaya nabanggit din po dito na when you walk by the way, but then the fitted place, the very fitted place for teaching the children about the Word of God is in the house. Naalala ko po sa Pangasinan.
nung ang mga parents may problema sa kanilang mga anak, aba na ano ko, medyo nauuligan ko na ang pastor pa ang ang salarin. Kasi ano daw, hindi binibisita ni pastor at talagang tinuturuan, dinidisciple ni pastor. Kaya ang sabi ko sa kanila, sino ba ang kasama ng mga anak ng mas mahaba na oras? Di ba? Karaniwan ang mga parents. The only problem is, those Christian parents ay hindi po nag-strive na lumago sa salita ng Diyos. They have no personal Bible study. They have no devotion. They have no quiet time. So kaya, sabi nga ng mga teacher, you cannot give what you do not have. Kaya mga Christian parents, you cannot give the exact word of God to your children if you yourself ay hindi po magsok o hindi po lumublob sa salita ng Diyos. Sabi po ni David Gosek sa kanyang Enduring Word Bible Commentary, Moses goes on to give several examples of the kind of place we might teach our children. These are a Hebrew figure of speech called amerism, which means the beginning and the end, and includes everything in between. If I say I read a book from cover to cover, I'm saying I read all of it. In the same way, these pictures here describe a home where the Word of God is woven into every conversation. Kaya lang, ang nakakalungkot po, doon na nga ang pinakamalaking opportunity sa loob ng bahay na maituro ang salita ng Diyos. Iba pa ang pinag-uusapan. Iba pa ang topic. Kung ano-ano pa ang topic. But then, the most fitted place for teaching children about the Word of God is the home. In conclusion, meron pong 3 suggestion dito mula kay Jason Shirk sa kanya pong aklat na 8 lessons to teach your children. But then, kahit 8 lessons yung kanyang book, ay nagbigay lamang po siya dito ng 3 suggestions for parents as they teach their children in a godly way. So una, sabi niya rito, seize the opportunity around you or opportunities around you. We call them teachable moments. Yan. One of the opportunities, yung mga time na kung saan ang isang tao, lalo na yung sa mga bata, ay teachable pa. So, grab that opportunity. Take, samantalahin ang pagkakataon na yan. Some place we have found helpful at the dinner table. Yan. Ano ba ang pinag-uusapan nyo sa dinner table? Baka naman showbiz pa rin. Mga ano pa rin sa social media. Mga viral pa rin sa TikTok. Di ba? Na pinag-uusapan. Just before bed. At church, lalo na. So these are places where conversation naturally happen. Sabi ni Jason Shirk, and where we can talk and pray together about what is going on in life and how God wants us to respond. Then second suggestion niya, watch godly parents. Yung magkaroon ng model doon sa mga godly parents whose kids seems to be respectful and under control. Ngayon, yung mga lalo yung mga doon sa Kabuko, dami doon.
yung mga maliliit na mga bata. So, ano na eh, ang dami nang ano yun, yung ano ng mga bata, yung mga ugali ngayon ng mga batang maliliit, yung hindi naman trauma, ano yung isang word na yun? Diba? Yung naglulupasay, tumitili, tantrums. Ano? Ang dami nagtatantrums sa mga bata doon. Kikita ko. Tapos na-realize ko yung mga parents. Kailangan yung ganitong reminders at guidelines kung paano turuan ng mga bata in a godly way. Then sabi po rito ni Jason Sir, yung how they do family worship, yan. How they discipline their children. And then third and last, use helpful tools. Gaya po ng a children's Bible. Yan. And then yung homeschool curriculum, a program like Christian music, not worldly music. Noong Biyernes, sumunod ako, akala ko maabutan ko pa si Mami doon sa Kabuko. So nung pagdating ko doon, nawala na si Mami. So ang ginawa ko, nag-visitation na lang ako. At yung isang pamilya na binisita ko, yung isang anak niya, panganay, ay nung last year lang pa naman binautismuhan. Naabutan ko na ang music ay rock. Worldly music. Kaya kinausap ko. So kaya ang maganda po doon ay sanayin sa Christian music ang mga kabataan. Parenting with scripture, topical Bible for kids, and then yung catechism, books like Shepherding a Child's Heart. So ito po yung 3 suggestions of Jason's share on how to teach the children in a godly way. So, Christian parents, beginning from the Old Testament, at nagpapatuloy po ito sa atin, we are commanded to teach the children about God, about His Word. At yun po dapat ang nagpapatuloy sa pamilyang Kristiyano hanggang sa panahon natin at sa mga susunod pa na panahon sa mga darating pa na mga mananampalataya. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy pong pagpapaalala sa amin, O Diyos, for us to restore the right kind of Christian family na dapat yun po ang nangyayari, Panginoon, sa isang pamilyang Kristiyano. Help us, O Lord, na pagkatapos po naming ma-refresh, Panginoon, sa iyo pong disenyo, sa iyong kalooban para sa Kristiyanong pamilya, Panginoon. Bigyan mo rin po kami ng kalakasan, O Diyos, upang amin pong masunod at magawa, Panginoon, ang mga paalala po na ito na dapat gawin namin ng mga adults at particularly ng mga parents sa kanilang mga anak, sa kanilang sambahayan, upang sa mga darating na susunod na henerasyon ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay tunay na matibay at matatag ang kanilang pagkakakilala sa iyo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, dahil sa mga magulang na nag-iwan ng napakahalagang binhi ng salita ng Diyos sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Pagpalain mo nawa ang bawat isa, ang mga salita po, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
May I request everyone to please stand as we sing our love song. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please remain standing. From the second book of Corinthians, chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. Let's pray. Father God, we bless you, Lord, sa lahat ng iyong pinagkakalob sa aming buhay. Salamat sa hanap buhay, salamat sa magandang kalusugan, sa lahat ng aming mga pangailangan na sinustain niyo, Panginoon, sapat at higit, Panginoon, na pinagkaloob, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ito, tanggapin niyo ang aming pagsamba sa mamagitan ng aming pagbabalik ng aming kapo, aming pagbibigay ng aming mga handog, at aming mga pinangakong, Lord, na salapi na gamitin niyo patuloy ito sa iyong tanyag at na iyong gawain, Panginoon, sa lupang ito. At patuloy na sa tulong ng Banal na Espiritu ay pususan niyo kami ng kagalakan at katapatan sa aming pagsamba sa oras ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari po tayo maupo sa oras ito at habang inaabot ng ating mga offering. Abot na lang yung offering ho. So, this time ay dadako tayo sa ating prayer time. So, tayo po ay mahati sa 3 grupo. So, ang mga nasa online ay mag-pray for our prayer for the nation. And for the young pro and youth, magkakasama-sama na po sila. They will pray for the mission. And the adults will pray for our church. So, mag-divide na lang po tayo sa dalawa dito sa church. So, sa kaliwa ko, ay they will pray for the mission kasama ang mga young pro and youth. And sa kanan ko ay ang mga adult. They will pray for the church. So, let's have our groups at papangunahan lang po ni Harriet yung sa mga prayer for the mission in church. Ay, prayer for the mission. Sige po. Yung prayer item nandyan na eh. Ito yung prayer item. Na-print ni Mark yun eh. Nandyan lang yan. Check nyo dyan. So yung church ay ano na lang. Wait for ourselves to 3, ay to 2. So sa bawat grupo po ay kung may urgent prayer request, sabihin nyo lang yung urgent prayer request niyo. Prayer and we have our time to fight in prayer in our simbahan natin at ating mission at sa ating bansa. So this time as we have our closing now, so tawagin po natin ang praise and worship team para pangunahan tayo.
At sa pagkakataon pong ito ay awitin po natin ang ating closing song. At pagkatapos po ay hihilingin ko po si Pastor Gary upang wakasan tayo sa panalangin. Sing. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us find their way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a searing testament to God's sustaining grace. Surrounded by a greater crowd of witnesses, let us run the race not only for a prize, but as those who've gone before us, let us see to those behind us a heritage of faithfulness, pass on to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives to live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and the children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover, the heritage of to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives that inspire us to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. And oh, may all who come behind us find us faithful. Yes, Lord, help us to be found faithful in serving you. Especially doon po sa mga susunod sa amin na henerasyon, Panginoon, sa mga kabataan, O Diyos. We pray, O Lord, na sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy pong nagpapaalala sa amin patungkol po sa nararapat naming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa magitan
ng pagpapakita namin ng aming pong pagmamahal sa iyo, Panginoon, sa magitan ng pagtuturo sa mga kabataan patungkol sa iyong napakadakilang ginawa sa aming buhay, Panginoon, na kung amin pong talagang uunawain, Panginoon, ay hindi po dapat namin minamaliit, O Diyos, ang salvation na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. If we understand on how you save us from the eternal damnation, Panginoon, ay amin pong ibibigay ang nararapat na paglilingkod sa iyo, na pananampalataya sa iyo, Panginoon. At sa amin din pong pagbibigay ng malasakit, Panginoon, bilang mananampalataya kay Kristo, bilang binago, bilang binigyan mo ng bagong puso, na yung puso na ito, Panginoon, ay meron pong pagmamahal sa iyong gawain, na sa gawain na iyong pinagkatiwala sa aming, Panginoon, upang ito po ay magpatuloy, O Diyos, ay kinakailangan po, Panginoon, na mahubog sa iyong mga salita, Panginoon, ang mga kabataan sa panahon na ito, O Diyos, na sila, Panginoon, ang susunod na mga henerasyon na magpapatuloy sa iyong gawain, Panginoon. At upang magkaroon po ng isang ideal na pamilyang Kristiyano, Panginoon, ang mga pamilya sa iglesyang ito, Panginoon, we should not set aside the importance of teaching your word to the children, Panginoon. At kami mismo, Panginoon, ay magpakalalim, Panginoon, sa aming pong pagkatuto sa iyong mga salita, sa aming pong pagkaalam sa mga katotohanan, Panginoon, na iyo pong inihayag sa banal na kasulatan, O Diyos. Ama, sa amin din pong pansamantalang paghiwalay sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humingi patuloy ng iyong gabay at pag-iingat, Panginoon, na nawa, O Diyos, kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan sa mga gawain pa po, Panginoon, na aming gagampanan sa araw po na ito, Panginoon. At nawa, O Diyos, ihatid mo kami sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at payapa, at ipabaon mo rin, nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang kagalakan at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian, at ito pong lahat ang aming samo at panalangin sa tanging makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. God has not given us a spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with lovely unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful, every third be our banner held high. May the Lord find us faithful, every day, though we live, though we die. Mga kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na ikay higit na mga nagumpay sa mga araw darating dahil wala kang papangambahan. Kaya wag mong kakalimutan, palagi mo nandahan, mahal tayo ng Diyos. Yan po tayo natapos sa ating gawain, sa Diyos ang kapurihan, at bawat isa po ay pwede na pumupo para sa ating mga announcement.